mataas yung kanyang voltahe. No? Sira na pati yung voltmeter. Yung 100 volts niya ay ang out na ay 141.6 volt na. Yung 110 ay 156.6. Ang 220 niya ay 311.6 volts. So medyo mataas nga. So hello guys, meron tayong gagawin ngayon na ABR, no? RA500S. So yung issue nito ay mataas yung kanyang voltahe. No? Sira na pati yung voltmeter. Yung 100 volts niya ay ang out na ay 141.6 volt na. Yung 110 ay 156.6. Ang 220 niya ay 311.6 volts. So medyo mataas nga. So ang gagawin natin dito ay check natin itong board. Okay? So baklasin muna natin to. Ito yung kanyang board, no? So ang ating titingnan ng una dito ay ito muna, itong tatlo. So ang bias niya or primary resistor ay 25K. So tayo ay magtanggal muna niyan. 25K. So gagamit tayo ng analog. Yun. Open po siya, oh. Open siya. Lagyan na lang natin ng ibang primer. Open din. Open din to. Lahat open yung kanyang primer resistor. So maghahanap tayo nito, kaya maghanap muna tayo ng kahit na replacement na lang muna. Since wala tayong mahagilap na katulad nito, so meron ako ritong 20K muna ang ilagay natin na variable. Ito muna gamitin natin. Wala tayong makuhang 25K kahit sa online. Kapag tumingin tayo online, 20K lang din ang nakikita natin doon. Pero yung mga plastic na hindi na yung ganito. Try natin dito. At susukatin muna natin yung paa nito kung kakasya. Pero hindi talaga magkasya. Tayo ay maglalagay na lang ng paa, no? Parang extender niya. So gumamit ako diyan ng paa ng transistor. At yan ay
puputulin natin ng sakto lang yung taas para makakapit yung ating variable na ilalagay. Siyempre lalagyan muna natin ng tinggayan or LED yung mga paa na yan at kinabit natin at yung paa ng ating variable para madali natin maipakapit yung ating variable control. And then yung pangalawa ay ganun din yung gagawin natin, no? Maglalagay tayo ng extender na paa ng ating variable control. So same lang din ang ginamit ko, siyempre yung transistor na paa. Okay, so siyempre maglalagay tayo ng tingga or LED para mailagay yung pangalawa nating variable control, no? Para-paraan lang tayo nito kasi wala tayong mabili. Then yung pangatlo, ayan, so ihinang lang din natin yung pangatlong paa na yan, paa ng ating variable. Then kakat lang din natin at ayan, may kakabit na natin yung pangatlo. Okay, ayan, maglalagay lang tayo ng tingga rin sa tatlong paa na nilagay natin, pati yung variable control. At ayan, matatapos na natin yung tatlong variable na mailagay at titesting na natin after that. Okay, ayan, naikabit na natin yung ating temporary na variable. Temporary na baka ito na rin ang ilalagay talaga natin. Okay, testing natin. Maglalagay lang tayo ng sapin dito. Then plug natin. Power on. Sukatin natin yung out. Okay, ayan o, mayroon na tayong saktong 100 volts. Ayan o, 100 volts na rito sa kanyang 100 volt. Try nga natin. So ito yung sa 100 volts. Ayan o. So pag sinagad natin dito, saktong 100. Pag isagad natin dito, 109.2. So ang source natin ngayon ay 242, medyo mataas, no? Yan. So ilagay natin dito sa may gitna. Ayun, nagti-trigger yung relay, oh. So 100 sakto. Dito naman sa 110, sakto siyang 110, oh. Oh, 110 volts. Saka nagre-response yung relay. Okay, so isagad na lang natin to. Sagad natin dito sa 220. Sakto ring 220, 220.2. Oh, okay, so sagad natin parehas. Then dito sa 100, oh, 120 kapag nakaganon siya. So naka minimum ito or naka cruise itong nasa 100 volts. Sa 110 ay nakasagad, sa 220 nakasagad. Okay, so lagyan natin ng marking. Yan. Tapos lagyan natin ng pandikit.
Babalik na natin dito siyempre. Tama dito sa transformer. Okay. Yan. Retest natin. Wala na kasi yung ano dito eh. Oh. Sira na yung voltmeter niya. Yan. Retest natin kung di nagbago. Kasi may mga nagalaw kasi roon sa ano, sa pyesa niya. So yan, 100, 110, 220. Okay? Good. So yung ating ito, pinalitan natin yung tatlo ng ito na lang ang ginamit natin. Wala tayong mabili. Kaya tumingin ako sa online, wala. Puro 20k rin ang binibigay nila o pinapakita. Dagdagan ko lang yung lock nito para hindi siya gumalaw. Yan. Okay guys, thanks for watching.